po sa lahat ng ating mga kapatiran sa Pentecostals of Jordan, maging sa lahat po ng mananampalataya sa buong mundo at sa buong sa Pilipinas, at sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa ating programa. Magandang umaga po. Welcome sa ating programa, My Morning Manna with Pastor OG. Patuloy po tayo na mag-aaral sa salita ng Panginoon sa aklat po ng Lucas, Kapitulo 20, versikulo 1 hanggang 26. Isang araw, samantalang nagtuturo si Jesus sa loob ng templo at nangangaral ng mabuting balitang mula sa Diyos, lumapit ang mga punong saserdote at mga eskreba, kasama ang matatanda ng bayan. Sinabi nila sa kanya, "Sabihin mo nga sa amin, ano ang karapatan mong gumawa ng mga bagay na ito? Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang ito?" Sumagot si Jesus, "Tatanungin ko rin kayo, kaninong nagmula ang karapatan ni Juan upang magbautismo, sa Diyos ba o sa mga tao?" At sila'y nag-uusap. Kung sasabihin natin sa Diyos, sasabihin naman niya sa atin, bakit hindi niyo siya pinaniwalaan? Kung sabihin natin mula sa tao, babatuhin tayo ng mga madla sapagkat naniniwala silang propeta si Juan. Kaya't sumagot sila, hindi namin alam." At sinabi ni Jesus sa kanila, "Hindi ko rin sasabihin sa inyo kung ano ang karapatan kong gumawa ng mga bagay na ito." Bumaling siya sa mga tao at sinabi sa kanila ang talinghagang ito. May isang taong nagtanim ng ubas sa kanyang bukid. Iniwan niya ito sa mga kasama at napa sa ibang lupain sa loob ng mahabang panahon. Nang dumating ang panahon ng pitasan, pinapuntan niya sa isang alipin upang kunin ang kanyang kaparte. Ngunit binugbog ng mga kasama ang alipin at pinauwing walang dala. Nagpapunta siya uli sa isang alipin. Ito may binugbog, dinusta at pinauwing walang dala. Pinaroon pa niya ang ikatlo, sinugatan din at pinagtatabuyan. Sinabi ng may-ari ng ubasan, "Ano kaya ang mabuti kong gawin? Mabuti siguro'y ang minamahal kong anak ang papuntahin ko. Tiyak na siya igagalang nila." Ngunit nang makita siya ng mga kasama, nag-usap-usap sila at ang wika, "Ito ang tagapagmana, patayin natin at nang mapasa atin ang kanyang mamanahin." At siya inilabas nila ng ubasan at pinatay. Ano kaya ang gagawin sa kanila ng may-ari ng ubasan? Paroroon siya at papatayin ang mga kasamang iyon at ibibigay sa iba ang ubasan. Pagkarinig dito, sinabi ng mga tao, "Huwag nawang mangyari." Tinitigan sila ni Jesus at tinanong, "Kung gayon, ano ang ibig sabihin ng talatang ito sa kasulatan? Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ang siyang naging batong panulukan. Ang bawat bumagsak sa batong ito ay magkakaluray-luray at ang babagsakan nito ay magkakadurog-durog." Tinangka ng mga eskreba at ng mga punong saserdote na dakpin si Jesus ng oras din yon, sapagkat naramdaman nilang sila ang pinatatamaan sa talinghaga, ngunit natakot sila sa mga tao. Kaya't naghintay sila ng pagkakataon. Sinuhulan nila ang ilang katao na magkunwaring naghahanap ng katotohanan upang siluin si Jesus sa kanyang pananalita para maisakdal nila siya sa gobernador. Sinabi ng mga espiyang ito sa kanya, "Guro, alam po naming tumpak ang inyong sinasabi at tinuturo. Hindi kayo nagtanggi ng tao, kundi itinuturo ninyo ng buong katotohanan ang ibig ng Diyos na gawin ng mga tao. Naayon po ba sa kautusan na magbayad kayo ng buwis o sa Sisar o hindi?" Ngunit batin ni Jesus ang kanilang masamang layon, kaya't sinabi nila, "Akin na ang inyong 1 denaryo. Kanino ang larawan at ang pangalang nakatitik dito?" "Sa Sisar po," tugon nila. Sinabi ni Jesus, "Kung gayoy, ibigay ninyo sa Sisar ang kasisar at sa Diyos ang sa Diyos." Nabigo ang hangarin nilang masilo sila sa kanyang pananalita sa harapan ng madla, at dala ng kanilang pagkamangha sa kanyang sagot, sila'y nagsitahimik. Sa umaga pong ito'y pag-uusapan natin ang the chief cornerstone. Jesus is the stone that was cast away, but actually the chief cornerstone. Kung magtatayo po tayo ng bahay, hindi po
dapat kaligtaan ang tinatawag na chief cornerstone, no? Kasi yun po ang very foundation of every house, yung tinatawag na cornerstone. Si Jesus Christ po, siya po ang the chief cornerstone. Kasi siya po ang, dito po na itatayo ang iglesia ng Diyos. But before that, we will discuss that one. Pag-usapan muna natin yung kwento, no? Na dumating nga yung mga eskreba at gusto ngang atakihin si Jesus Christ. Pero hindi nila makakitaan ng lusot kung paano nila titirahin si Jesus, no? Balak nga nila din na ito'y dakpin na nung araw na yon, pero hindi pwede kasi alam nila, nararamdaman nilang pinapatamaan na sila ni Jesus sa kanyang mga talinghaga. Ang mga talinghaga po ni Jesus ay talagang alam niya na kung ano ang posibleng mangyari. Sinabi niya na papatayin ang anak at ilalabas mula dun sa ubasan, which is speaking of himself that will be hung on the cross outside Jerusalem. Yun po ang talinghagang yun. At alam nila na sila yun, no? Alam na sila yun. At ang maganda nga ay sinabi niyang, I am the chief cornerstone. At sinabi niya, ang bawat babagsak sa bato ay magkaluray-luray. At kung ang bato naman ang babagsak sa kanila, sila'y madudurog. So wala pong option, no? Walang option talaga sa chief cornerstone na ito. Siya po ay napakadakila, no? But the good news is this. When we put ourselves and our trust to the cornerstone, our faith will be strengthened. Our foundation will become strong. Yun po ang pinakamagandang punto na pwede nating maintindihan dito. Magiging matibay po ang ating bato, ating bahay, kung tayo po ay nakalagay sa isang bato. At ngayon nga, mga eskreba, tinangka na magsuhol ng mga tao nang sa ganon sila ay masilo sa Diyos o sila ay masilo sa kanyang pananalita. Pero hindi talaga nila kakitaan ng mali si Jesus. Kaya kailangan nilang mag-imbento ng mga mali nang sa ganon siya po ay maipako sa krus o siya po ay mahatulang mamatay. Kasi po, masaklap po kung halimbawa sila mismo ang papatay. Mas mainam na ang paghuhukom o ang pagsakdal ay hindi mula sa kanila, bagkus nanggagaling doon sa Roman government. Kasi hindi nila pwedeng kakitaan from the religious perspective na may pagkakamali si Jesus. From the perspective of Judaism, from the perspective of their beliefs, hindi talaga mali si Jesus Christ. Walang pagkakamali si Jesus Christ na ginawa. Mag-isabihin man nila na si Jesus Christ ay nagpagaling sa araw ng Sabbath. Wala din talaga sila makikita doon na pagkakamali kasi mayroon siyang sagot mayroon siyang akmang sagot para doon sa mga tao o sa mga kritikong meron siya. Ano po ang ibig kong iparating dito? Paano po ba natin ito i-apply sa buhay natin? Ganito po. May mga panahon na minsan may mga kritiko tayo sa buhay. May mga tao na minsan pilit ginagawa ay para bang nagpapabigat lang ng buhay natin. Kung nandyan sila para bang bigla tayong nalulugnok dahil nga po sa kanilang mga ginagawa. But remember this, when our faith is founded on Jesus Christ, who is the chief cornerstone, we have someone to rely on. We will be strengthened. We will keep on trusting on Jesus. At kung tayo po'y nakatayo sa bato, hindi po tayo basta-bastang matitinag. Yun po ang magandang pundasyon na dapat tingnan ng isang Kristiyano. Kung tayo po'y nakalagay o nailagay sa batong ito, na kung saan napakatibay, kahit anumang bagyo ang dumating, wala po tayong dapat ikabahala. Bakit? We are strongly founded on a strong rock or a strong stone. Jesus Christ, the chief cornerstone. Kaya po, ang challenge ko po sa bawat isang mananampalataya, kung meron mang iba't ibang mga dagok ng buhay na dumating sa atin, kung may iba't iba mang problema na dumating sa atin, trust on the chief cornerstone. Patibayin natin ang ating pundasyon sa ating Panginoong Hesukristo. Yun po ang pinakasusi upang mapaglabanan ang bawat pagsubok na ating dinadaanan. Yun po ang pinakasagot upang mapagpatibay tayo sa paglilingkod. Itayo natin ang ating bahay sa matibay na bato na tinatawag natin o mas kilala natin sa pangalan na Panginoong Hesukristo. Ito pong muli si OG Solitario na muling magpapaalala sa aking mga kapatid sa buong Pilipinas at sa buong mundo na sa araw-araw na pamumuhay,
kailangan natin ang tinapay ng buhay. Digest your morning manna today.